Good morning guys! So today pupunta kami ng Summer Palace Double M SUMMER. There you go, Summer Palace. Yan, punta kami ng Summer Palace. No need for reservation doon. Pwedeng on-site na bumili ng ticket. So, Ayu is checking kung paano yung way namin. Ang ginagamit niya is A-map. Hindi gumagana dito ang Google Maps, pero yung A-map is it works same as Google Maps. So pero yung A-map pang iPhone lang siya, wala pa siya sa mga Android. Ayun. So dito sa China, pinaka ginagamit na app for tourists is Alipay. Yun sa mga payment. Tapos pag magbubook ka rin ng Didi Taxi, ganyan. Tapos marami pa siya, meron din siyang eSIM. Tapos, ayun, A-map para sa direction. So, yun lang yung mostly na ginagamit namin na apps. Yep. Transfer going to Zoom. North exit. Is it north? Hindi, okay. North exit. Ayan, sige, ayun. Ginagamit niya. Bumalik ako ng accommodation, guys. Kasi, paglabas namin, nilalamig yung baba ko. So, hindi ko kinaya. Kaya, bumalik ako. Si Ayu nag-iintay na dun sa malapit sa train station. Ang lamig. It's negative 4 degrees, 10 o'clock a.m. Andito na kami sa Baigongmen Station and papunta kami sa North Gate entrance ng Summer Palace. Guys, so may snow. Kailan kayo nag-snow dito? Sayang, hindi namin naabutan. And we're heading towards dun sa direction na yun, papunta sa Summer Palace. Andito na kami sa entrance ng Summer Palace. So, bibili kami ng ticket. Hindi ko pa lang sure kung magkano. I-share ko mamaya kapag alam na namin yung price. Dito sa China, kailangan dala lagi yung passport kasi yung mga ticket is nakalink siya sa passport nyo. Guys, ito yung price list dito sa Summer Palace ticket. Peak season daw ngayon. So meron ticket package dito, 50 RMB lahat-lahat na yon. So that's around 400 pesos yata. So I think yun na lang yung bibili namin para in case gusto namin magpunta sa kung saan-saan. Meron kaming access. Right? Kasi parang tipid na siya kaysa bibili ka isa-isa. Okay, so ito na. Ticket package including all scenic spots. Only 50 RMB. With yung passport kasi parang dito na lang nakalink lahat. Ito na yung entrance. Ang ini-scan ay ID. So ID and passport. ID or passport. Here. Okay. Thank you. So yung ticket pala yung in-scan. Ito. Wow, welcome to Summer Palace. Oh, di ba? Oh, wow. Ganda dito, pataas na naman siya. So another trekking tapos dito. Oh guys, frozen na. Ayu, the water is frozen already. So Elsa is coming. And Olaf. Let it go. Oh guys, this is the Suju Street. It's under construction. So it's one whole complex. Ayan oh. Dito, end to end. Dito. Ito talagang totally frozen na yung dito, yung river oh. Tapos meron pang mga bagong bagsak na snow. Medyo malambot pa. Ayan. Akit kami dito. I think dito yung start ng sightseeing ng Summer Palace. So, bawal to sa mga nirarayuma. Itong Summer Palace dahil paakyat. Oh, may onting hike, ganyan. Actually, may pakit doon eh. So, ito lang yung bungad, parang warm up pa lang to. Pero, ito yung view. Pag paakyat ka, may snow. Ito yung view dito sa first level ng entrance ng Summer Palace.
So medyo mataas-taas pa yung aakatin namin. So ayun, may mga nagpapapicture nandun nakatungtong sa ibabaw ng rock. Let's go! Oh guys, from here kita na yung lake. Ayun no, tapos dito kami maglalakad since we are going east. Tsaka ito kasi is pababa. Guys, so white na white yung river. Sayang di namin naabutan yung snow. Okay, next attraction is Garden of Harmonious Interests. Then Long Corridor and then East Palace Gate. So I think mag-exit na kami dito dahil pagod na ang aking friend. Ayan dyan na siya. Friend, are you still okay, friend? Garden of Harmonious Interest. So let's get inside, Ayu. Wow, look at the garden. Frozen garden. Look. Mga sanga-sanga na lang. Ano ba nangyari dito? Oh, ayan siya guys. Garden of Harmonious Interests. Oh, dito ang daming tao. I think ito yung East Gate. Ito ay Hall of Benevolence and Longevity. Ayan. Ay, sorry. So yun na nga, doon na namin tinapos yung trip namin dito sa Summer Palace. So kailangan nagwa-warm up para maraming energy pag pupunta dito sa mga attractions ng Beijing kasi may mga hiking, ganyan, pataas yung mga slopes, so nakakapagod talaga. So ngayon, lalabas na kami and nahanap na kami ng kainan. What do you want to eat, Ayu? Whatever. Roast duck with rice and Yeah, everything. Let's go back to our hotel. There's a roast duck there. You want? And then after we eat, let's message Ed. So more walk kami going to the station. Yung East Gate ng Summer Palace is 14 minutes away from the nearest subway station, which is Line 4 din. Oh, tapos may snow dito oh. Ito madaming snow. Kulay black. Dito wala nang dahon yung mga puno. Okay, pasok kami dito sa isang alley. Malapit na lang dito sa subway station. So check namin, baka meron ditong ayos na kainan and doon na lang kami kakain. They're doing TikTok oh. Starbucks. So guys, ganito ginagawa namin oh. Pipicturean na namin kung ano yung order namin para turo-turo na lang mamaya, hindi kami mahirapan. Okay? So dito na kami kakain. Siguro I'll try duck and then steam rice. Try ko. Duck here is 58, tapos steam rice. Okay, ang ganda ng dito, restaurant. Yung ambience, very Chinese. Guys, ito yung order ko oh. Peking duck, para siyang iba yung pagka-roast niya, masarap siya. Tapos ito yung order ni Ayu, paprika. Is this pork? Pork, parang siya, sauté pork with chili to pero masarap din, medyo maanghang nga lang. Ito masarap. Hi guys, so umuwi muna kami ng friend ko kanina after namin sa Summer Palace para makapagpahinga. Tapos ngayon, pupunta na kami ng Wangfujing Shopping Street. So, para siyang Nanjing Road ng Shanghai. So, check namin kung ano meron doon. Pero as much as possible, hindi na dapat kami mag-shopping dahil wala na kaming space sa luggage. Dito kami bumaba sa Dengshiku Station.
station and lalakarin namin siya 10 minutes away. So, traffic din dito sa China. Ayan. Sinabi rin naman ng tour guide namin na terrible rin ang traffic dito sa China, lalo na pag Friday. Pero tingnan mo naman, lahat ng poste may ilaw, di ba? Maliwanag. Tsaka may walkway. Oh. Guys, mukhang dito yung posh area ng Beijing. Actually, marami ng posh area. Ang Wangfujing Street ay along Jinyu Hutong. Okay, let's go. Mukhang Hilton. There's Hilton. Yan, talagang pang may mga pera ang mga nandito I think people who check in here or stay here are rich. Those who have money. Like Ed. Yeah. So I think itong Wangfujing Street para siyang Bonifacio High Street siguro sa atin. Pero we'll see kung ganun nga siya. Kung mga high-end shopping lang to, hindi para sa atin to. Char! Huawei! Guys, nandito na kami sa Wangfujing Shopping Street. So, eto siya. Puro mga tindahan, mga shops, mga luxury brands yung iba. Tapos, ayun. Merong Omega Tower. Ay, Clock Tower. Guys, ito yung mga shops. May Tiso. Ano to? Percentage. I think Arabica coffee yan. Fila, Beijing APM. So, yung mga nakikita ko dito. Zara. Tsaka, yan ang lawak nito. Walang sinabi si BGC. Okay, so may PLED rin sila dito. Good morning, guys. So last full day here in Beijing and our itinerary is chill lang. We will go to National Stadium of Beijing. Diba dito ginanap yung 2008 Beijing Olympics. So pupuntahan namin yung The Nest since iconic siya dito para meron kami picture doon. Malapit lang siya dito sa ini-stayan namin. Mag-i-interchange lang kami sa Line 8. Okay? And then after that, we will go to Temple of Heaven. So, Temple of Heaven, there's no hiking and too much walking. So, my friend will not get tired easily. And then after that, we'll figure it out. Kung meron pa kaming active, probably we'll just go nearby here, Lama Temple, because it's just near our accommodation. Pero ngayon, kikitain namin yung friend namin si Ed na sobrang gulo ng utak, na paiba-iba ng desisyon sa buhay. So kitain muna namin siya and then tingnan namin kung sasama siya sa amin or what. Ito na po yung kaibigan namin. Magulo ang pag-iisip. Hindi... Happy holidays! Paiba-iba ng decision sa buhay. Kayo ang Let's have a photo together. See? There's How are a you guys? good... We're good. We're cold. Oh guys, we're doing exchange gift. Ed, this is my partial gift to you. I will give the rest later. Thank you. From Korea. From Korea, yeah. Banana milk The banana meal. in Dubai. Yeah. Also here, it's 200 pesos. Huh? 200 pesos. Per piece? Oh my God. 80 pesos lang yan eh. Inumin mo na mamaya yan. But where's the straw? I just spilled. Okay. Wala, hindi na ako nakakuha eh. Ano mo na lang. Oh, Ayu! Give him this one. Sa perfume. Yay! Oh, Mandalika. Mandalika. What is this? Lip gloss? I think perfume. Perfume. Perfume, traveler's Love perfume. it. I will show it to my Indonesian colleagues. Yeah, yeah. And here's mine. Okay. Where's mine? You requested for Yay! Limoni. Odyssey lemon. Thank you so much. And then your hand cream. Thank you. Yeah! Because she's also getting my hand cream. Your bag. No need paper bag. And then later, so that when you get your jacket and the rest.
It's from Bat and Body. Bath and Body. Ah! Winter candy apple. I know it's heavy. Yeah. And you have body scrub to midnight. Wow, so many. No, and then a souvenir shirt from Dubai. It's simple. It's only cheap. Yeah. Yeah. Oh, it's the bag. Ah, so, thank you so much, Ed. Most welcome. Hilton from Hilton. Sino yung nakausap mo dun sa accommodation namin? Sabi namin, yung friend namin, nag-inquire dito, sabi niya wala na daw. Tapos sabi niya, saan na sila naka-check-in? Sabi ko sa Hilton. Sabi niya, expensive! Sabi ko, oh! No, for me, it's affordable because it's a stock discount. Yeah, this one. Let's have a picture first there so that we'll have souvenir. Okay, guys, papunta na kami sa National Stadium of Beijing. Ito yung The Nest. Nandito kami sa subway station going up. So, exit B daw. So, magpipicture lang kami dun sa stadium para may remembrance since this is our last full day with my friends. Yun na. Oh guys, National Stadium, it's B2. This is in Olympic Sports Center Station. You want B1? You wanna see people wearing trunks? Are you? No one is... Oh, ito na guys, pa-suspense. Asa na siya? Where is that? The Nest? Huh? Where is that? Can you search Naver Map? Ah, there! Oh my God! Pa-suspense pa no? Pa-suspense pa. Wow, guys! It's massive! Teka, natatakpan pa eh. Wait lang. Ayun! Ayun yung The Nest. Oh, diba? Ang laki. Tsaka ang lawak dito. So talagang pinrepair nila to noong 2008 Beijing Olympics. Oh guys, ito na siya. The Nest. The National Stadium here in Beijing. It is so big. Diba? With my friends from UAE and from Indonesia. Oh guys, first time kong makakita in person ng Olympic ring. Oh, dito sa dito pa yan sa Beijing, China. Ayun, Beijing Olympic Museum. Right? Ganda. Oh guys, tapos na kami dito sa National Stadium nila. Kami ni Ayu ay pupunta ng Temple of Heaven. Si Ed ay pupunta sa Tiananmen Square with his friends. Yeah, toilet here. Ayan, so magpa-part ways na kami. Oh guys, going na kami to Temple of Heaven. Oh guys, nandito na kami sa entrance ng Temple of Heaven. So bumibili lang si Ay ng drinks and look, oh, tingnan niyo yung building na yun, ang ganda. May mga store sa baba. Oh, diba? Oh guys, ito yung ticket price dito sa Temple of Heaven. So low season ngayon, 10 yuan lang. Kapag park lang, kapag papasok ka sa mga temple, it's 28 yuan. Pero kapag high season, it's 15, park lang, 34 kasama mga temple. O guys, ito yung ticket ko, 10 yuan lang, pero may coupon ako sa Alipay, so 9 lang binayaran ko. O guys, ang ganda, oh. Ito pa lang, entrance pa lang to ng Temple of Heaven. Oh. Bungad pa lang, oh. Yung mga pine trees. Guys, so tingnan nyo, grabe ang ganda nung nung parang effect nung mga puno na wala ng leaves. Tapos parang napakaayos, napaka-organize. Ayan, oh. Diba? Grabe. Ganda.
So guys, ito yung direction. Ang target lang namin is yung Hall of Prayer and yung Imperial Vault of Heaven. Guys, ito yung the Hall of Prayer for Good Harvests. Guys, hindi kami makabili ng ticket. Hindi kasi kami bumili. Ang binili na namin park, yung pala kailangan may entrance din to pagpapasok ka sa mga ganito, mga temple nila. Okay, so in case hindi nakabili ng ticket dun sa entrance pa lang dito sa mga temple or yung attractions, meron naman bilihan ng ticket dito. So, pwedeng bumili. So guys, nakabili na kami. It's 20 yuan. Valid na siya dito sa Hall of the Harvest Temple, yung sa may Echo. So I think lahat ng attractions valid na ito nakalagay dun sa baba. Okay, so andito na kami sa the Hall of Prayer for Good Harvest. Maganda siya in person. Hindi ko lang alam kung nabibigyan ng justice nitong camera ko. Let's go there. Let's have a picture here. Oh, diba? For 20 yuan, so that's 160 pesos. Valid na siya sa mga attractions. Para siyang kamukha niya yung mga sombrero ng mga Chinese traditional clothes, right? Diba? Pero ang laki niya in person. Okay, so up close dito sa the Hall of Prayer for Good Harvest. Okay. Guys, ito, pagod na kami, tsaka tong kasama ko. So, kakain na kami sa KFC. After this, I think ito lang naman yung, fast food. Ito lang yung goal ko talaga, kaya ako nagpunta dito sa Temple of Heaven. Siguro sa susunod ko na lang i-explore yung ibang attractions dito. Okay? Okay, so dito kami sa KFC. Ang pag-order dito is via online. Alipay, scan yung QR code. Yan. And then, dun kayo mamimili. Di ba? Sobrang high-tech sa kanila. Though, nakakalito lang sa una, but I think kapag nagawa na, madali na siya. I mean, madali mo nang magagawa once na matry mo kung paano umorder via Alipay, just scanning the QR code. Okay, itong in-order ko ay worth 29.9 yuan lang. So, that's 240 pesos.